Welcome to our YouTube channel, The Pillar of the Throat, at ganon din sa ating FB page. Muli po, itong iyong kaibigan, si Dr. Chris Dayogo, magandang hapon po sa inyong lahat. Ipagpatuloy po natin yung pinag-aralan natin kahapon tungkol doon sa request na may sakit daw siya sa puso at gusto niya gusto niyang maririnig kung ano ba yung mga bagay, mga nakakatulong po sa kanyang puso. Kahapon po, pinag-discussan po natin yung about medical. Ito po yung lecture natin kahapon. The importance of keeping the heart healthy. Okay, tingnan nga natin yung scripture. Basahin muna natin ulit. Okay, sa Proverbs chapter 4 in verse 23, sinasabi dito, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Okay, salamat po sa salita ng Diyos. At totoo nga naman, wala namang siguro mabubuhay na walang puso. So nakikita natin kung gaano kaimportante po ang puso. Kaya malawak ang usapin kung puso ang pinag-uusapan. Ganon pa man, kahapon po pinag-aralan po natin kung paano bang alagahan ng puso. Kaya nga yon, binanggit natin kahapon, sinabi ko kahapon, wala namang mabubuhay na walang puso. Pero minsan nakakarinig tayo, wala kang puso. Ang ibig sabihin, yung puso kasi natin, yan ang lugar ng kindness, kabutihan, awa. Kaya yung mga taong walang awa, ang tawag diya sa kanila walang puso. So nakita natin na the heart pumps the blood around our bodies as our heart beats. It sends oxygen and nutrients to all parts of our bodies. Kapag huminto na yung pagbumba ng ating puso, hihinto na ang circulation ng ating dugo, ang tao mamamatay na rin. Okay, so kahapon napag-aralan natin kasi ito kahapon. Kaya ipagpatuloy lang natin. Kaya nga ayon sa statistic, around 300,000 to 400,000 ang namamatay every year dahil sa cardiac arrest. Ibig sabihin, pag huminto na po yung pagbomba ng puso, halimbawa yung puso natin nagbara, bumara na yung dugo sa puso, dahilan na huminto na yung pag-pump ng puso, ang tawag natin dyan cardiac arrest, mamamatay ng tao. Kaya kailangan natin alagahan ng ating puso. Kaya paano natin gawing healthy ang ating puso? Number one, sa medical aspect, kailangan natin yung pagkain ng mga healthy foods. Hindi panay, ang uso kasi ngayon, Jollibee, hindi naman natin sinisiraan ng mga, anong tawag natin dyan? Fast food. Hindi naman natin sinisiraan paminsan-minsan, siyempre ang mga anak natin, ganito. Pero isang bata na nagkaroon ng sakit sa puso ayon sa isang cardiologist, halos panay Jollibee, McDo, yun lang ang kinakain, hindi siya kumakain ng gulay. Kaya anong nangyari? Nagkaroon ng mahina na puso. Kasi alam naman natin na kapag yung kinakain natin ay punong-puno ng mga pagkain na may mga preserver, nakakadali ito sa puso. Kailangan yung palaging nag-i-exercise. Alam niyo ba na yung paglalakad? Nakakatulong po yan. Bata man yan, anumang edad yan, lahat po ng pag-i-exercise daily. Yung paglakad-lakad ng mga 45 minutes a day, okay na po yun. Lalo na kung kaya mo na yung 1 hour. Hindi naman kailangan tatakbo ka, tumalon ka o ano. Yung paglakad-lakad na lang nakatulong yan. Kasi lahat ng paglalakad, pagiging active natin, hindi lang naman puso ang nakikinabang. Kidney natin, halimbawa, pag naglalakad ka, yung kidney mo, okay lang yung trabaho. Lahat ng organs natin.
kung tayo ay naglalakad, nai-exercise, gumagalaw, nakikinabang ang ibang organs natin at ganoon din ang ating katawan. Stay at a healthy weight. Iwasan yung sobrang bigat natin. Iwasan ang mga bisyo, gaya ng, ay naku, nakakalungkot na nakikita natin yung mga minor pa. Ay naku, naninigarilyo. Kasi ang problems kasi sa mga batang ito, siguro yung tatay, minsan inuutusan pa yung anak na bibili ng sigarilyo. Itinanong natin noon, nung kumukuha ako ng abnormal psychology noon, tinanong ko ang bata, bakit ka naninigarilyo? Paano ka nahawa? Kasi inuutusan ako ng tatay ko. Minsan nagagalit pag hindi ako bibili. Kaya ang ginawa ko ngayon, sinubukan ko, bakit kaya si tatay palagi ninigarilyo? Ano kaya ang ano dito? Sinubukan ko kasi. Nung una, hindi pa naman. Tapos sinubukan ko ulit. Parang sumarap. Kaya minsan kasi tayong mga magulang, huwag nating idadamay kasi mga anak natin sa mga ganito. Kaya sinabi ko kahapon, meron akong 2 doktor na kaibigan. Sila po ay espesyalista, neurologist specialist. Kaya lang ang problems nila talaga, yung problems nila ay hindi, urologist yung isa, neurologist yung isa. Alam niyo bang kinamatay nila parehong nicotine? Yung isa nagkaroon ng cancer sa throat. Yung iba naman sa colon. At ayon sa laboratory, ang ikinamatay yung nicotine ng sigarilyo. Kasi wala pang gamot na pwedeng pag-flush out. At minsan, yung nagkakaroon din tayo ng problem sa puso dahil sa nakakaamoy tayo ng usok, lalo na ang sigarilyo. Kaya kung may naninigarilyo at kaya nating iwasan, lumayo tayo. Kaya yung paninigarilyo at yung paglanghap natin ng mga usok sa mga naninigarilyo, isang problems yan. Kaya siguro hindi na uso ngayon. Hindi na uso ngayon yung insult. Dahil pwede nating sabihin, Sir, Ma'am, bawal po manigarilyo dito, ano ang tawag dyan? Pinagbabawal po, no smoking area, ganon. Kaya minsan, yun ang problems. Kailangan mo rin i-control ang kolesterol mo. Paano mo i-control? Kasi yung mataas na kolesterol, mataas na blood pressure, nakakasira talaga yan sa puso, nakakapabigat. Sa pag-iwas natin, sa pamamagitan ng pag-iwas natin ng fatty, unsalty foods, and alcoholic drinks. Minsan gustong-gusto natin yung pancit canton na yon. Ilang beses na sinasabi sa television na iwasan natin. Na hindi naman masama yan, paminsan-minsan, pero wag lagi. Kaya minsan mga young people, 11:00 ng gabi, yun ang gustong-gusto nila. Pag nagkakasama sila, nag-uusap sila, nagsisilpon sila, kumakain sila ng pancit canton gabi-gabi. Inong nangyari, yung iba nagka-acid, yung iba nagkaroon ng sakit sa kidney, yung iba nagkaroon ng sakit sa puso. So yun po, kung gusto natin maging healthy ang ating puso, iwasan po natin. Manage stress by fighting against anger. Minsan, alam naman natin na maraming inaatake dahil sa sobrang galit, sobrang hindi kaya yung problems, sobrang pag-alala, negative emotions. Kaya kung gusto nating mabuhay at kung gusto natin talaga ang maging healthy ang ating puso, ito yung mga iwasan natin. Sino ba ang tao na hindi nakakaranas ng magalit? Sino ba ang tao na hindi nakakaranas malungkot? Pero kausapin natin ang ating sarili. Kausapin natin ang ating puso na tama na yan. Ganun po. Huwag nating i-extend yung galit natin. Mas maganda yung subukan natin maging mabait. Mas maganda yon. Kung chinismis ka, huwag ka nang gaganti. Isipin mo na lang na inggit sila sa iyo. Basta ang importante, kasi kung galit na galit ka, inggit na inggit ka, hindi niyo ba alam na maraming sinasabi na namatay daw sa inggit? Huwag tayong mainggit.
Learn to become always happy, ngumiti. Pag may problem, sabihin natin, ganyan lang talagang buhay. Gawin natin yung problems na challenge, hindi yung masisirang emotion natin. Kasi alam niyo, pag galit ka, yung heartbeat ng puso mo magbago, mapapagod ang puso mo. Kung sobra ka namang nag-alala, manghihina ka na rin. Pag sobra ka namang malungkot, halos hindi ka rin makahinga. So iwasan po natin ang mga ito. Kung meron ganito, hindi naman natin maiwasan, ilimitan natin. Huwag nating masyado yung 24 hours, yung maghapon. Okay na yung 2 hours na 4 hours. Okay na yon. Huwag nating hanggang, sabi nga ng Biblia, from sunrise to sunset, dapat hindi na tayo galit. Sabi naman ng psychologist, don't be angry within 24 hours kasi it affects our health. Eat foods that can help the heart strong like fish, high in omega-3, fatty acids. Pag sinabi nating fatty acids, ito po yung galing sa mga isda. Yan ang salmon, tuna, trout, eggs, and chicken instead of meat. Okay yung chicken, tanggalin lang yung skin. Nuts, magandang nuts. Nuts, fruits, vegetable, and tofu. Ito po yung dapat kinakain natin. Kaya lahat po ng mga bata na hindi nasanay sa mga fruits, hindi nasanay sa mga vegetable, mahina ang kanilang puso. Lalong-lalo na sa mga senior citizen na kailangan natin talaga ang mga ito. Healthy foods na sinasabi. Ang healthy foods ay hindi po yung fast food. Hindi yung burger, hindi yung okay lang naman yung paminsan-minsan, burger, paminsan-minsan, ano ba yung gustong-gusto ko noon? Jolly hotdog, o kaya nakakatakot yung hindi na pwede sa mga may sakit sa puso yung sobrang mataba. Ano yung gustong-gusto ko noon? Bulalo. Ay nako. Tumitigas pa yung mga sibo sa aking labi noon. Ang sarap noon. Pero nakita ko hindi pala maganda. Mas maganda talaga ang fish at vegetable. Yun po ang nakakatulong talaga sa ating puso. Kailangan din natin ang puso, ang ating nutrients. Marami po tayong ino-offer dito ng mga food supplements, vitamin C, natural food supplements that can help detoxify the arteries of our hearts. Meron tayong ino-offer dito sa inyo na food supplements, organic po, coffee, tablet, capsule, na ang mga ito, vitamins, antioxidants na nakakatulong po para linisin ang toxic sa ating puso, linisin ang toxic sa ating dugo, para maging malusog ang ating puso. Ang puso natin, kailangan din niya ang nutrients. Okay, sa spiritual aspect naman, saan pa tayo, hanggang dito lang, Okay, sa spiritual aspect, paano tayo magkaroon ng healthy heart? Sa spiritual aspect, ito naman, by exercising our hearts to trust in the Word of God, do and follow what we have heard and what we have believed. Tingnan nga natin sa Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Okay, dito makikita natin yung pagtitiwala natin sa Diyos. Halimbawa, palagi ako nagagalit sa mga tumatawag sa atin na may maintenance nga sila. Pero kapag meron silang nakita, nagkaroon ng problems, minsan itatakbo sila sa hospital. Dahil halimbawa, may nagpunta sa atin dito na isang pastor, wag nating banggitin. Kasi siya po ay kagagaling sa ospital dahil inatake siya, high blood siya. Hindi niyo ba alam na high blood din ako noon? Isang buwan ako naka-wheelchair, hindi makalakad. Pero ngayon, nagbabasketball na, nag-swimming na. Kasi napag-aralan na natin kung paano alagaan ang sarili.
Ay noon, hindi pa naman ako doktor noon. So, hindi ko pa napag-aralan ang mga, hindi pa natin napag-aralan tungkol sa medical science. So, sa ngayon, kung ano yung napag-aralan natin, kailangan natin i-apply. Kasi minsan sa atin, kahit alam nating bawal, gagawin natin. Kung alam mong bawal, wag mo nang kainin. Kasi sinasabi kasi ng medical science, there is no antidote against bad food. Pag kulang ang bawal ang maalat, bawal ang sobrang busog, at bawal ang mataba, bawal ang masibo, wala tayo talagang magawa kundi sumunod yan. May isang Amerikano na high blood, namatay. Gustong-gusto niya nung natikman niya ang aso sa Pilipinas dahil sa Amerika wala daw. Ibawal sa kanya kasi may problems nga sa kanyang puso eh. Ayaw tumaas ang kanyang dugo. Ay sabi niya, I will add my maintenance and I would like to eat more. Kasi kumain siya ng kumain. Kahit dinubli niya ang kanyang maintenance, inatake pa rin siya. Kaya nga minsan sa Pilipinas, ang tawag natin, hindi sa bagay, hindi lang naman sa Pilipinas, kapag ang pasyente ay namatay sa daan, hindi naman dead on the way, hindi naman kasi ganon eh, dead on arrival. Patay na siya bago makarating sa hospital. So, alam po nyo, yun nga, yung pastor na nagpunta dito na inatake, siyempre takot siya na tumaas ang kanyang dugo. Meron na siyang maintenance, hindi daw naman siya kumakain ng bawal. Siyempre, nung napagod, dumating sila dito, tapos sabi na si staff niya, "Paki-BP mo nga ako, bakit parang napagod ako?" Nung binipi siya, 140. Naku, ninervyos na siya. Tapos nung ako nang nag-BP, tataas, 150 na. Hanggang nakarating sa 160. Kasi, tinanong ko, may kinain ka ba na bawal? Wala naman. Ano bang kinain mo kanina umaga? Kunti lang naman, 1 cup of rice lang naman. So wala kang kinain na bawal? Wala po. So anong inulam mo kanina? Isda naman. Pero uminom ka ng maintenance mo? Opo. Wala ka bang tiwala sa Diyos? Ay bakit tumaas ang dugo ko? Ay normal lang naman. Pag mapagod ka, natural lang naman na magwa 140. Hindi mo ba alam na yung 140 is the highest normal? Kaya ka nga merong maintenance. Kahit yan ay dumating ng 160 or 170, hindi ka atakihin dyan kasi yung pagtaas ng dugo mo ay lang yung napagod ka, nagtatrabaho ka. Kaya nga meron kang maintenance eh. Ngayon, kahit may maintenance ka, kung wala kang tiwala sa Diyos, kahit wala kang kinain na bawal, kung takot na takot ka at hindi na makontrol yung takot mo, diyan ka mamamatay. Kaya kung gusto mong mabuhay pa, magtiwala ka sa Diyos, relax ka lang. Ang isipin mo, una, wala kang kinain na bawal. Pangalawa, may maintenance ka. Ngayon, dapat matiwala ka na sa Diyos. Walang nagagawa ng mga maintenance na yan kung wala kang tiwala. Sa awa ng Panginoon hanggang ngayon, yung pastor na yan, mahal na mahal niya ako dahil, yun nga, pinagalitan ko nga, itapon mo nga yung BP mo. Ano ba yan? At anytime BP ka, at anytime mag-BP ka. Pag gumagalaw ang tao, tumataas, pero kaya nga may maintenance ka. Pag tumaas yan, isosuppress, hanggang dyan lang yan, hindi na yan tataas. Kung nag-160 yan, hanggang dyan lang. Hindi na yan magwa-180, hindi na yan magto-200. Pero kung takot na takot ka at magninervyos ka, wala na pong nagagawa ng maintenance. Ang maintenance, sinosuppress yung BP natin para hanggang doon lang. Pero kung ninenervyos ka, natatakot ka, wala. Walang magagawa ng maintenance. Kaya kapag takot ka at wala kang tiwala sa Diyos at kumain ka ng bawal, wala na tayong magawa dyan. Sabihin na lang natin, okay lang. Mas maganda yung kumain ng masasarap, total, mamatay ka. Punta ka naman sa langit eh. Okay lang yun, kung yun ang gusto mo. Kasi meron akong nakatabi noon. Brad, hindi ba sabi mo, mataas ang BP mo? Oo, pero masarap itong pagkain eh. Uy, limit lang. Hindi. Tiwala lang sa Diyos yan. Bahala na ang Diyos yan. Oo nga, magtiwala ka nga sa Diyos. Pero alam mo namang bawal. Bakit mo kakainin?
kailangan merong teamwork dyan. Huwag mong kakainin yung bawal, at the same time, magtiwala ka sa Diyos. Hindi yung halimbawa, malakas ang ulan. Dadaan ako kahit wala akong payong, bahala na ang Diyos na papayong sa akin. Linuloko lang natin ang Diyos eh. Kaya nga natin binigyan tayo ng Diyos ng katalinuhan eh. Kung ano yung hindi natin kayang gawin, doon lang ang Diyos. Pero kapag kaya mong gawin, kaya mong protektahan ang sarili mo, gawin mo. Maraming namamatay dahil wala silang ginawa. Kasalanan nila yun. Kung ginawa mo ang lahat to protect yourself, ginawa mo, namatay ka pa rin, wala tayong magagawa dyan. Maaring panahon mo na yan talaga. Pero kasi sabi naman din ng Biblia, we are the best steward of ourselves. Kaya nga tayo kakain ng tama. Kaya nga iwasan natin ang bawal. Yun ang kailangan. Pero kahit anong gawin natin, kailangan pa rin natin yung pagtitiwala sa Diyos. Kaya kapag sinabi nating exercising our hearts to trust in the Word of God, kung alam mong bawal, huwag mo nang kainin. Kung alam mong mali. Ngayon, kung alam mo naman na kailangan mo labanan ang takot mo, labanan mo. Kasi kung hindi mo pa talaga panahon, hindi talaga panahon. Unang-una, isipin mo, wala kang kinain na bawal. Uminom ka naman ng gamot mo, ditiwala ka, wala ka nang dapat katakutan. By having our hearts be renewed. Minsan, tao lang tayo, na sa dami ng problems na ating nararanasan, nakakalimutan natin ang magtiwala sa Diyos. Kaya dapat kasi, paano ma-renew ang ating puso, palagi tayong nananalangin, palagi tayong humihingi sa Panginoon, palagi tayong makinig ng salita ng Diyos, palagi na tayo magbasa ng salita ng Diyos. Wag yung mga karamihan kasi sa pinapakinggan natin, sa cellphone natin, kung ano-ano eh. Lahat-lahat yung TikTok, kung ano-anong walang kwenta na palabas dyan. Mas piliin natin yung mga palabas na nakakatulong sa ating paglapit sa Diyos. Kasi yung mga bagay na pinapanood natin, nagre-remind ang mga yan. Halimbawa sa akin din, kahit doktor ka, kahit gumagawa ka, kahit veterano ka, may mga tao pa rin tayo. Halimbawa, nakabasa ako ng isang article, huwag maniwala sa dayugo na yan, napakasinungaling yan, nagpapasikat lang yan. Halimbawa, nag-offer ako noon sa mga kapastoran na gustong maging professional, gustong mag-upgrade, libre kung hindi nila kaya. Ang babayaran lang nila yung kanilang registration, yung kanilang kailangan. Siyempre yung kaya magbayad. Siyempre, popular ka sa ginagawa natin ganito, marami naka-appreciate, meron namang naiinggit. Ngayon, minsan hindi ko mamalayan, may mga pagkakataon din na tao pa rin tayo. Kahit inisip na natin, huwag kang gaganti, kahit anong naririnig mo, huwag mong gaganti, huwag mo silang patulan, pero tao ka pa rin na masasaktan. Kaya lang, pag nakakarinig ka, halimbawa, minsan nakakabasa ako ng article, nakakarinig din ako, sasabihin, huwag mong patulan yung mga naiinggit sa iyo, hayaan mo na lang, just continue to become kind, just continue to do good works. Siyempre, naririnig ako. Kahit sabihin natin na counselor ako, minsan tao pa rin ako na nangangailangan din ng counseling. Kaya pag nakakarinig ako ng ganon, naririnig ako. Ganon din sa atin. Kaya kailangan din natin yung nakakarinig tayo ng mga encouragement. Kailangan natin yan. Don't let sadness, worries, and anger remain in your heart because they will affect your hearts. Sa Ephesians chapter 4 in verse 26, anong sabi dyan? Ang sin, anong sabi dyan? Be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Ibig sabihin dito, natural lang sa atin yung magagalit. Nauunawaan ng Diyos yan. Pero kapag yung galit mo is from sunrise, dapat your anger, you started from sunrise to sunset, hanggang doon lang.
Pero kapag galit ka pa rin sa gabi, within 24 hours, naging kasalanan na yun. It affects really your heart, it affects your emotion, it affects your life. Kaya natural yung magalit. Pero mas maganda pa rin yung magkaroon ka ng puso na mapagmahal. Mas maganda yung, alam po niyo, karamihan sa magulo ang buhay, yung inggitero, inggitera, mga chismoso, yung mga chismosa, yung palaging galit, palaging, yun ang mga magulo ang buhay. Pero kapag ang puso mo ay punong-puno ng kasiyahan, pag-unawa, pagpapatawad, at hindi ka basta-basta nagagalit, magalit ka man, pangsamantala lang, yan yung peaceful life. Kaya alam niyo po ang mga na ito, galit, inggit, nakakamatay yan sa ating puso. Kaya tama yung sinasabi nila na maraming namamatay dahil sa inggit sa kapwa. So if you become angry, do not let your anger lead you into sin and do not stay angry all day para hindi ka apektado. Number 4, don't put strife in your hearts. Naunahan natin. Don't put strife in your heart because it serves as a virus or infections. Infections, lagyan mo ng isyan. Nagiging infection sa ating buhay. King Solomon believed that mischief causes the heart to be destroyed. Tama po, yung inggit, galit, nakakasira. Tingnan nga natin. Basahin muna natin yung Philippians 2:3. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Ayong taong mayabang, makasarili, mas magulo ang buhay, mas walang kapayapaan, nakakasira sa puso. Mas maganda pa rin yung mapagpakumbaba, na wala kang tanggalin natin yung vainglory. Yung gusto natin, tayo lang, ang sikat. Ayaw natin na may ibang sisikat. Yun po ang problem sa Pilipino eh. Yun sinasabi nilang crab mentality. Kahit pang sa ministry, minsan hindi nawawala yun eh. Kahit pa sa mga Kristiyano, siraan, imbis na ipag-pray mo yung nagkamali sa iyo. Halimbawa, galit ka sa isang tao, tapos binibless siya ng Panginoon, mas lalo ka nagagalit, pinapahirapan mo ang iyong puso. At lalong-lalo na, kung nakakarinig po tayo, halimbawa sa akin, maraming inggit, ay yung sumira sa akin, namatay na sila. Yung kanilang salita, nandyan pa rin. Yung mga naniniwala, hanggang ngayon, pag tayo ay sumisikat, mas lalo silang inggit. Gawin nila ang paraan para sirain ako, siyempre kakampi ko ang Diyos. So, anong mangyari? Wala silang gawin kundi manera, inggit, ganon. Anong problems? Samantala sa akin, masaya pa rin tayo. Ang importante, hindi tayo gumagawa ng masama, hindi ko sila linoko, wala akong ginawang masama sa kanila, nabalitaan lang nila yon, nasa kanila yon. Kaya wag tayong masanay kasi sa ganon. Wag tayong masanay po sa pag may nabalitaan ka may nabalitaan ka, maniwala ka, ichismis mo na. Kaya yung pagkainggit talaga nakakasira yan sa ating buhay. Next. Proverbs 24:1. Be not thou envious against evil men, neither desire to be with them. Ibig sabihin, for their heart studieth destruction, and their lips talk of mischief. Tingnan ninyo. Ano bang sabi ni Proverbs? Yung mga chismosa, tinawag sila na envious. Wala silang ginawa kundi manira. Alam mo kung Kristiyano ka, kahit totoo po, na yung mga, halimbawa sa mga nagkasala, nagkamali, kahit totoo po, yung pagkakamali nila at nakaraan na yon, ay bakit mo kailangan sirain sila? Anong purpose mo?
Kaya nga, kahit sa Proverbs mismo, paki-search mga dyan, don't be a talebearer. Sa Proverbs yan. Ano bang sabi ng Biblia? Don't be a talebearer. Ang ibig sabihin ng talebearer means reveal secret. Halimbawa, yung tao nagkasala, meron siyang nagawang mali, nadapa, bumangon sa buhay, nagsisi na siya, wala naman siyang ginawang masama sa iyo, ay bakit mo sisiraan? He that goeth about as a talebearer revealeth secret. Therefore, meddle not with him that flattereth with his lips. Ayan. Ayaw ng Biblia yung chismoso. Kaya yung mga inggitero, mga chismoso, walang kapayapaan sa kanilang puso, sila yung inaatake sa puso. Ngayon, kung ikaw ay mabait naman, nagkataon lang na meron kang medical problem sa puso mo para maalagaan mo, huwag kang makisawsaw sa mga siraan, sa mga marites, kung ano-ano dyan, ismis o ano. Subukan mong huwag mainggit. Meron akong alam na hanggang ngayon may sakit sa puso pero malusog pa rin. Matanda na siya. 89 years old na siya. Pero ito, malusog pa rin. Kasi, pag nakarinig siya ng chismis, ipag-pray natin. Yun lang ang palagi niyang sinasabi. Kaya ngayon, kaya yung mga taong marunong magalit, mainggit, mas sila yung tumatanda. Pero yung mga tao, may sakit nga sa puso, pero iniiwasan niya eh. Sa biyaya ng Diyos, sabi niya, ayaw ko nang magalit. Kaya ipag-pray natin, Lord, palitan mo ang puso ko, bigyan mo ako ng puso na hindi gismoso. Bigyan mo ako ng puso na maunawain. Ganon. Okay, next. Nakakasira yan sa puso. Fill your heart with joy, peace, and love. Ayan, Proverbs 17:22. Anong sabi? A merry heart doeth God like a medicine, but a broken spirit drieth the bones. O, tingnan ninyo. Kung palagi kang galit, palagi kang inggit, manghihina ang buto mo. Pero kapag masaya ka, kahit may problems ka, pag may problemang dumarating, sabihin mo, challenge lang ang mga ito, ngumiti ka pa rin. Kaya nga ang taong masaya, mas malusog yan. Ay biblical naman eh. A merry heart doeth God. A merry heart doeth God like a medicine. So totoo po, subukan mo. Lahat ng problems na dumarating sa buhay mo, just smile. Kaya nga may awit. When cry. Anong awit na yun? When cries, in my vessel, I can smile at the storm. Yan. Fill your heart with joy, peace, and love. Well, minsan, dahil nga sa problems, nawawala yung heart, pero pilitin pa rin natin. Maging masaya ka. Alam mo na yun eh. Kaya nga sa atin yun ang ginagawa natin. Kaya ito, matanda na tayo, nakakapag-swimming pa, nakakapag-basketball pa, malusog hanggang ngayon. Let your heart follow the guidance of the Holy Spirit. Alam po nyo, kung ikaw ay talagang totoong mananampalataya, lahat ng napag-aralan mo, lahat ng napakinggan mo sa salita ng Diyos, riniremind ng Holy Spirit yan. Pero minsan, mag-ingat-ingat po tayo dahil maraming mga tao akala nila guidance of the Holy Spirit, hindi pala. Kaya nga sabi ng Biblia, mag-ingat-ingat tayo. Ang totoong Espiritu, hindi yan kumukontra sa salita ng Diyos. Kagaya yung sinasabi nila na yung vaccine daw ay 666, mali po yun. Dahil ang sinasabing 666 sa Biblia, yan po ay mangyari pagkatapos si Kristo ay bumalik at kukunin niya lahat ng kanyang anak sa langit, maiwan yung unbeliever, yung hindi ligtas, maiwan sila. Pagkatapos, bababa na ang demonyo. Siyempre, ang demonyo maghahari na yan, magpapakitang siya ang Kristo, at lahat ng tao kailangan tatatakan niya. Pag natatakan na sila ng 666, pag-aari na sila ng demonyo. Siyempre, ang gusto ng demonyo, marami siyang mahikayat para kasama nila na lumaban sa Diyos. Kaya lang hindi nila kaya ang Diyos. Kaya ayon sa Biblia, demonyo at ang mga unbeliever na ito ay sama-sama sila sa apoy, paghihirap. Kaya yung 666 na yan,
yung panahon na yan, lahat ng tao na walang tatak na 666 sa noo o kaya sa kamay, huhuliin yan at papatayin. Hindi po yung 666 ilalagay sa baksin. Hindi po tama yung sinasabi ng isa nangangaral ng Biblia na God spoke to me last night, that vaccine is 666. Tapos nung pangalawa, sasabihin niya, are you accidentally marked by 666? Hindi po ganon. Ay kung talagang 666 ang vaccine, ay bakit mo itatago doon sa vaccine? Hindi po ganon. Alam po nyo, ang kalaban natin, virus. Walang ibang gamot laban sa virus. Kaya nga ang mga medical scientists ay gumawa ng virus na panglaban sa virus. Yung bad virus ang kinakain nerves. Ang bad virus kinakain yung ating lungs. Kaya ang tao namamatay. Yung vaccine, virus na yan, ang tawag natin dyan, ginawa ang virus na yan na hindi sasaktan ang ating sarili, kundi sasaktan nila yung mga kapwa virus nila. Kaya kailangan mas malakas ang gagawin ng mga medical scientists na lalaban sa mga ito. Huwag naman nating sasabihin na masama yung magpagamot kasi pati nga ang Biblia sinasabi doon na ginawa ng Diyos ang herbs, fruits bilang medicine. Si Kristo noon, may mga time na nagtimilagro. Oo, ituro lang niya yung demon possessed, mawawala na ang demonyo. Ituturo lang niya yung may mga sakit, wala na. Pero may mga time na gumagamit din siya, kagaya yung gumamit siya ng lupa, ilinagay sa mata. Kaya iba-iba ang paraan ng Diyos sa paggagamot. Pwede nang gamitin ang mga gamot. Kaya nga pag uminom tayo ng gamot, sabihin natin, Lord, bless my medicine. Kaya wala pong masama sa medicine. Walang sinabi ng Biblia na masama ang paggamit ng medicine. So, pero ang importante naman dito, kapag ikaw ay hindi mananampalataya, kahit anong gawin mo, hindi mo kayang magpakabait. Kaya maraming tao na corrupt, politician, dahil pakitang tao lang. Espiritu kasi ng diablo ang nasa puso nila, kaya wala silang gawin, kundi pumatay ng tao, magpayaman, mangurap. Pero kapag ang politician, ang nakatira sa kanyang puso ay si Kristo, kahit hindi siya perfect, may hangganan. Kahit nagkakasala, may hangganan. Hindi gaya ng iba, pumapatay sila ng tao dahil lang sa pera. Yung mga mayayaman naman na walang takot sa Diyos, gusto nila, yumaman pa rin. Mayaman na nga sila, hindi pala sila kontento. Pero kapag ang puso natin, kaya nga may mga nagsasabi, gusto kong bumait, hindi ko magawa. Bakit? You are possessed by the devil spirit. Ngayon, kapag ikaw ay nagsisi sa kasalanan mo at tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas mo, ang si Kristo ngayon, sa pamamagitan ng Holy Spirit, ay titira po sa inyong puso. Kapag siya ay titira sa inyong puso, wala na po yung espiritu ng demonyo, doon na siya ngayon nagre-remind sa iyo. Pag gumawa ka ng masama, sasabihin ng Holy Spirit, masama yan. Pag nakalimot ka, pag nakalimot ka sa responsibility mo sa Diyos, sasabihin ng Holy Spirit, oy, nakakalimot ka. Linggo ngayon, dapat punta ka sa church. Nakakalimot ka sa financial responsibility mo, ibigay mo naman yung responsibility mo. Minsan, nagiging, tawag natin dyan, sakim ka. Oy, wag ka namang sakim. Maraming naghihirap dyan, tumulong ka naman. Halimbawa, gumagastos ka ng mga bagay na hindi importante. Wag ka naman gastos ng gastos. Tumulong ka naman sa ministry ng Panginoon. Ganon po. Pag galit ka, sasabihin ng Holy Spirit, tama na yan. Pag inggit ka, wag kang mainggit. Ganon po. Kaya iba talaga ang mananampalataya kasi nandyan ang Holy Spirit. Kaya kailangan natin pakinggan kung ano yung dictate ng Holy Spirit. Okay, so yan po ang ating napag-aralan ngayon kung paano po tayo magkaroon ng malusog na puso. Salamat po sa inyong pagkikinig at sana po inuulit ko, paki-like po ninyo ang video ito, paki-like, paki-follow, paki-share, paki-pindutin yung bell button sa baba. Pwede kayong mag-comment dyan at
Pakipindot po yung bell button para at anytime na meron tayong live o kaya meron tayong videos, at least you will be notified. Okay, salamat po sa lahat ng nakinig, sa lahat ng sumubaybay. Dakilang Diyos at dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Muli po kami pa nagpapasalamat sa kabutihan po ninyo. Salamat sa lecture na ito. Sana magamit ang video na ito, lecture na ito para sa mga tao na may pag-problem sa kahinaan ng kanilang puso. Inihiling ko rin na i-bless po ninyo ang lahat ng nakikinig. Inihiling ko na anuman ang kanilang kahilingan sa inyo, kayo po ang mag-bless sa kanila, kayo po ang palaging mag-protect sa kanila mula sa sakit, at anuman yung kanilang kahilingan, kayo po ang magbigay ng response. At lahat-lahat po ng makikinig sa video ito, kayo ang mag-bless sa kanilang buhay. Inihiling ko rin na i-bless po ninyo kaming lahat at patuloy ninyo kaming protektahan. I-bless din ninyo ang programang ito. Sana po ito ay magamit para sa inyong ministry, para po, Panginoon, sa ikakalago, spiritual ng mga tao at ganun, lalo na sa mga may sakit sa puso. Panginoon, magmilagro po kayo sa kanilang buhay, lalo na kung sila po ay naglilingkod sa inyo. Nais namin ipagkatiwala ang aming buhay sa inyo sa hapon na ito. Ako at saka si Christine at yung mga ibang staff po dito, kayo pang mag-bless sa aming lahat. Ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. God bless.